Hello, welcome back and welcome to 5th Generation Hobby Shop. Video testing po tayo ng unit ni Sir Daniel of Iloilo. This is the brand new Umarex Glock 17 Gen 3 airgun pistol. So ito po yun, ito po yung kanyang box at ito po yung mga kasama niya. So the Glock 17 airgun Umarex, this is generation 3 or gen 3, comes with 5 pieces na 12G CO2. This is ESG brand. Ayan. Action Sport Games na brand. This is 12G. Ayan, or 12 grams. CO2 cartridge. Meron na pong kasamang 5 peraso. Okay. Also comes with yung bala. Yung bala niya ay 4.5 mm or 4.5 mm steel BBs po ito. This is steel BBs. So, yung sa airsoft po is plastic BBs na 6 mm. This one is 4.5 mm steel BBs. Okay, bulitas po siya. And also comes with the silicone oil. Okay, silicone oil. Ito po yung steel BBs na bala, no? Pakita ko lang sa inyo na talagang steel BB siya, bulita siya. Meron tayong magnet. Didikit natin. Ayan. Dumidikit po yan sa magnet. Okay? So now, this is the unit. Ayan, airgun. Caliber 4.5 mm steel BBs by Umarex. This is the box. And Umarex brand. The serial number also indicates in the box. Yan. Buksan natin. Okay, comes with instruction manual. And also comes with the German engineering, this is the gun handling brochure. Gun handling brochure. The Umarex pala, sa mga hindi nakakaalam, this is made in Germany po. Okay, Germany. Okay. Also comes with the Allen wrench. And of course, the unit. Ayan. With the markings of Glock 17 on slide, also on grip. Then sa kabilang side, ito naman officially licensed product of Glock. Yan. Okay, this is 16 ba? 18 rounder capacity, 4.5 mm steel BBs. Yan, yung magazine. 18 rounds. 18 plus 1. Ayan. Gen 3. Okay, so na-explain ko din po ito dun sa aking previous video, ang kaibahan ng Gen 3 and the Gen 5. Kasi wala na po tayong stock ng Gen 5. Ang available po natin is Gen 3. Okay? Ang pinagkaiba lang naman, ulitin ko po, yung sa grip. Okay? Sa Gen 3 may finger groove. Sa Gen 5 wala. Yung mag release sa Gen 5, mas malaki yung mag release. Sa Gen 3 mas maliit. And then sa Gen 5, ambidextrous yung slide release. Sa Gen 3 hindi. Okay? But yung power, mas malakas ang Gen 3. Ayan. Okay? This is a unit of Sir Daniel. Okay, so ngayon, dahil meron siyang libreng silicone oil, ang purpose po ng silicone oil po, dito natin ilalagay. Ayan. Kung makikita nyo dito, meron niyang bulb. Hindi lang klaro masyado. Ayan. Ito, yung part na to, sir, may bulb po yan. Patakan nyo po yan ng oil. Okay, every time na maglalagay kayo ng CO2, lagyan nyo ng oil. Pati dito. Ito. Kasi may o-ring, may ano po yan, may rubber.
Ayan. Lagyan nyo po yan ng oil. Okay? And then, bago nyo ilalagay yung CO2. Okay, so ito po yung CO2 na wala pang butas. Ayan, ilalagay natin. Ayan, then, slide mo lang tong mag-base. Ayan. Then, yung kasama niyang alin, ito yung gagamitin natin, pampihit. Okay, so higpitan ko po. Yan. Pero wala pa po yan butas kasi hindi ko pa po tinodo yung higpit. Ngayon, itotodo ko na yung lock, yung paghigpit. Ngayon ang gagawin ko po, pipigilan ko yung CO2 para hindi umikot. Para totally mag-lock. Okay? Kasi pag hindi nyo po pinigilan, iikot yan, hindi maghihigpit. No, hindi siya hihigpit. Okay? So, kailangan nyo pong pigilan yung CO2. And then, kailangan mabilis po yung pagpihit nyo po dito. Okay? Ganito po. Yan. And then, wag nyo pong hihigpitan ng todo. Saktong higpit lang po. Kapag na-feel nyo na nabutas na, and then, wala naman pong sumingaw, yan, wala pong sumingaw, so that's the time na okay na. Wag nyo na pong hihigpitan ng todo yan. Kasi pwedeng mag-expand yung stopper dito sa may valve. Okay? Balik ko lang yung pampihit. Okay, now, balik lang natin yung mag-base. Yan, ganun lang naman. Okay, so, i-chronograph natin upon request of Sir Daniel. So, itetest natin siya 10 shots sa chronograph. So, titingnan natin yung consistency. Ngayon, itetest natin siya, actual testing chronograph. Upon request of Sir Daniel, 10 shots. So, tingnan natin yung EPS kung tingnan natin yung consistency niya. Consistency. Okay, so ngayon, itetest natin yung actual chrono test upon request of Sir Daniel. 10 shots, no? 10 shots. So, titingnan natin kung ilang EPS. Okay, so ngayon, I'm using sa chronograph tester ko kasi, ito kasing kasama niyang steel BBs. I'm not sure kung ilang timbang. So, ngayon, ang ginagamit kong ginagamit kong bala para sa chronograph test, itong Crossman na copperhead. Kasi this one is 5.1 grains. May naka-indicate po kasi na timbang. Pero dito, yung free niya kasi, wala pong naka-indicate na timbang po ito. So, ito po yung pan-testing ko para masukat natin actual kung ilang EPS. Ang gamit natin ngayon ay copperhead pang testing. Pero mamaya tingnan din natin kung ilang EPS yung silverhead. No, titingnan natin ngayon, ito muna ang gagamitin natin pang test. Unang putok tsaka sa pangalawang putok, itong copperhead muna ang gagamitin natin. Kasi meron po itong timbang. So masusukat kasi natin yung tamang timbang at tamang calculation ng ating actual chrono. Kasi dito, manghuhula tayo kung ilang EPS eh. Dahil i-convert kasi natin from grains to grams yung ating chronograph para masukat natin ng mabuti yung chrono niya. Okay, so ngayon, ito ang gagamitin natin pan-testing sa chrono. Okay, lalagyan ko lang siya ng BBs. So itong spring, itong spring, pwede mo siyang isagad sa dulo, sir, no? Yan. Maglalak yan eh. Yan. Sagad mo siya dulo, tapos isabit mo siya dito sa may stopper. Yan. Pwede rin ganon. Then, depende naman sa inyo kung gusto nyo namang pigilan lang. Ayan. Then, pag load, yan. Tatak-tak nyo lang. Mahuhulog yung BBs eh. Yan.
Okay, so dalawang bala lang muna ang ilalagay natin para sa testing. Dalawa lang muna ang ating ilalagay. Tapos, luludan na lang natin ulit ng silverhead na steel BBs. So, kasi ito, masusukat natin kung ilang EPS dahil alam natin yung timbang. Okay, so kasi ito naman talaga yung gagamitin yun, sir, na BBs. So, malalaman din natin kung ilang EPS, kung mas mabigat ba ito or yung copperhead. Okay, on lang natin yung chrono. Set lang natin dito sa chrono para makita mo, sir, no? Ayan. Okay. Ngayon, siset ko lang yung diameter and yung mass ng ating ginagamit na. Okay, ngayon gumagamit tayo ng 4.5 mm na 4.5 mm diameter na steel BBs kasi mas maliit yan kaysa sa airsoft. So yan, 4.5 mm yung ating BBs. Ngayon, ang bigat naman ng ating BBs ay 0.33. Ayan, 0.33 grams. Bakit ko po nasabing 0.33 grams? Kasi, kinonvert ko po from grains to grams. Siguro kung napanood nyo po yung aking previous video netong Umarex. So, kinonvert ko yung grains kasi wala namang grains yung aking chronograph. So, ang labas niyan ay, yan, 5.1 grains is 0.33 grams. Okay? So, siset natin siya sa 0.33 grams. Yan. Tapos, dito natin makikita kung yung data, kung ilang EPS. Okay? So, load tayo. Sir Daniel. Ito na po. Testing natin. So, dalawang bala lang po muna ang nilagay ko, ano? Then, mamaya natin lalagyan ulit. Okay. First shot. Testing. Fire. I think error siya. Nag-error siya, sir, kasi pumalo siya ng 2,388. Ayan. 2,388. So, ulitin natin. Isa pa. Parang palobat na rin yung aking chrono. Testing. Yun. 544.8. Okay, then nag-open chamber siya. Ngayon, lagyan natin, sir, ng 10 pa na bala. Or 8. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? 10 shots. O, tingnan natin, sir, kung ilan. Makikita naman natin doon sa record kung ilang EPS ito. Okay? So, third shot. Firing. 514. Firing. 574. 578. 560. 490. 494. 540. 469. 462. Yan, bumaba. 251. Then, nag-open chamber. So, ito po yung data. Ayan, yung una natin, parang nag-error yun, sir, kasi 2,388, napakalakas naman nun, okay? Then, 544, 514, 574, consistent siya sa 500, plus 578, 560, then mababa siya 490, 494, then tumaas ng 540, 469, 462, then
Sa 12 shots, pang 12 niya is 251. So, ayan yung record, sir, sa EPS. So, siguro, doon sa aking, doon sa aking testing nung unang Gen 3, baka, I think, error lang din yun. Okay? So, usually, pumapalo talaga ang Glock 17 Umarex na airgun, nasa 500 talaga, 500 plus. Yan, pumapalo 500 plus. So, titingnan na lang natin sa susunod nating testing kasi minsan hindi consistent yung power ng CO2 eh. Minsan may malakas, minsan may mahina din eh. Tapos may malakas, may mahina. So, may ganun. Pero this time, consistent siya sa 500, then nag 490 siya. Okay? So, ayan, Sir Daniel. Dahil nag-open chamber na siya eh. Ayan. So, release nyo lang yung magazine. And then, hatakin nyo lang yung slide. Yan, tapos, release. Okay? So, ayun po, sir. Ready na po ang inyong Glock 17 Umarex. Bound to Iloilo. So, ayan po yung ating data. Ngayon pala, kalimutan ko, i-test naman natin sa Silverhead. Yung silver na steel BBs. So, titingnan natin kung ang huling data natin ay 251, no? So, titingnan natin ngayon kung ilang EPS pa din. Kasi itong Silverhead na bala, wala kasi itong naka-indicate na timbang. So, sa tingin ko naman, halos parehas lang din sila ng timbang ng Copperhead. So, titingnan natin. Okay, wait lang, may tumatawag. Okay, so ayan, Sir Daniel. Nag-load ako ng ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 10. 10 shots na Silverhead na steel BBs. Okay. At titingnan natin, ang huling data natin ay 251 yun eh. Kailangan. Yun, 251.50 yung pang 12 shots natin. So, ngayon titingnan natin kung magbabago pa rin yung EPS gamit itong silver na steel BBs. Okay? Pairing 652. So, lumakas. Yan, 652.30. 652.30. I think, hindi ko alam kung mas magaan ba siya o ano. Okay, isa pa. 620. 465. 580. 569. 520. 481. 408. 373. 446. Okay, so tumaas. Yung unang putok niya ay pang 13 shots. Pang 13 shots is 652, then nag 620, then nag 465. Siguro dahil napahinga yung magazine eh. Kasi sir, pag malamig din yung magazine, humihina din yung blowback. Tsaka yung EPS, humihina. So pag kayo tuloy-tuloy yung putok, humihina din yun kasi malamig yung magazine dahil sa CO2. So, siguro dahil napahinga kasi siya eh. No? So, ayan. Lumakas siya dahil napahinga. 620, 520, pang 13 shots natin. 652, 620, 465, 580, tapos 569, 520, 481, 408, 373. Then yung pang last is 446. Consistent siya. Malakas. So, halos din nagbabago yung EPS. So, maganda talaga ang Umarex. Okay? Ngayon, test natin siya sa dahil kahapon tinest ko siya sa bote, maliit na bote. Ngayon, test natin siya sa beer. Okay? Yung beer, yung mocho. Tingnan natin kung mababasag niya, no? Though, nagamit na natin yung CO2,
20 shots na tayo. So, medyo mahina na to kasi naka 20 shots na tayo na, na putok eh. Siyempre, dahil paubos ni CO2, humihina na. So, titingnan natin ngayon kung mababasag niya pa rin. Okay? Kasi makapal na yung, yung buti ng red horse. Makapal na yun. So, titingnan natin ngayon. Okay? Testing natin. So, dyan po natin ite-test ngayon. Ito po yung ating target. Makapal na to na na glass. Makapal ang red horse eh. So, makapal yung niya. So, tingnan natin kung mababasag niya to, no? Naka 20 shots na tayo. So, titingnan natin kung mababasag niya pa rin. Okay? So, lalayo tayo. I think mababasag niya pa rin dahil steel BB siya eh. Tsaka medyo malapit tayo, no? So, titingnan natin ngayon. Okay? Now, I'm using the silver head. Yung silver na steel BBs. Okay, 4.5mm. And then, naka-open chamber siya. Salpak mo lang. And then, hatak, bitaw. Okay, so yung squeeze mo ng trigger, malalim kasi to sir, sa Glock, malalim to eh. So, yung squeeze mo dapat full, no? Dapat full squeeze. Huwag mo siyang i-half squeeze kasi pag hinap squeeze mo tapos tinigil mo, malalaglag yun. Baka magulat ka bakit nalalaglag. Dapat full squeeze, no? Yung trigger full mo is full squeeze. Okay, so testing. Make sure lang na pag gagayahin po ito ay meron kayong eye protection kasi delikado. Okay? Yan. Firing. Ayan. So, lalapitan natin. Tingnan natin yung damage. Okay. Ayan. Nabutas. Yan, nabutas siya. Natin kung tumagos ba. Hindi siya tumagos, no? Pero nabutas. Pero hindi siya tumagos. Kasi makapal na talaga ang red horse spear. Pero tingnan natin kung madudurog niya ba. Sa mga ilang putok pa. I think durog yan. Okay, firing. Yun. Wala na. Nag-open chamber na siya. Okay? So, ayan. Durog talaga. Malakas pa rin. Though malapit lang yung aking distance. So, wala tayong malayong distance. Maybe in the future videos natin, titingnan natin kung mababasag niya pa rin kahit malayuan. Okay? So, ayan. Tingnan natin yung damage. Kita nyo naman, talagang wasak-wasak yung bote. Okay. Mocho na yan. Makapal na bote yan. Okay, so kaya niya pa rin basagin. Kahit naka 20 shots na tayo. So, ang isang CO2 kasi more or less mga 60 shots yun. Bago siya maubos. 60 shots. Okay? Then, kung gusto nyo mag-avail naman ng CO2, available po sa shop. Okay, so again, Sir Daniel of Iloilo, sir, okay na po ang inyong unit. This is the brand new Umarex Glock 17 Gen 3 airgun pistol, CO2 powered, caliber 177 or 4.5mm airgun steel BBs. Okay, ready to ship bound to Iloilo. If you have more question, message lang sa aming page, 5th Generation Navy Shop. Thank you, sir, and have a nice day.